Bagamat alam ng buong mundo na nagpapalakas ang China ng kanilang militar para sa posibleng giyera laban sa US at allies nito, ganun din ang tuluyang pagsakop sa Taiwan. Nananatiling masikreto ang China sa kanilang mga estratehiya pagdating sa military expansion. At kung hindi lamang dahil sa mga nag-leak na satellite images na nilalabas ng mga pribadong ahensya, ay hindi natin malalaman ang kanilang mga matitinding plano at mga sikretong proyekto militar, kagaya na lamang ng pinakamalaking military base na kanilang pinapatayo na di umano ay 10 beses na mas malaki kaysa Pentagon ng Amerika. At isa sa kanilang mga sikretong hakbang ng pagpapalakas ng kanilang hukbo, partikular na ang kanilang Navy, ay isang isla sa South China Sea na di mo aakalaing ginagamit ng Chinese military para palawigin ang kanilang puwersa. Kaya't sa videong ito ay ating pag-usapan ang islang ito na hindi man halata ay sentro ng mga sikretong operasyon at proyekto ng China upang lalong mapalawig ang kanilang Navy laban sa Amerika. Mr. Sa unang tingin, ang isla ng Hainan ay tila pangkaraniwang island resort lamang na puno ng magagarang hotel at hitik sa turista. Sa katunayan ay tinatawag ang islang ito na Hawaii ng China. Noong 2024 lamang, umabot sa 97.2 milyong turista ang bumisita sa naturang isla. Ngunit sa likod ng pagiging tila paraiso nito ay ang mga ebidensya na ito ay ginagamit ng China bilang sentro ng kanilang ambisyong lalong palakasin ng kanilang Navy upang maging numero 1 sa buong mundo. Ayon sa bagong report ng Wall Street Journal, nasa likod ng mga naglalakihang bundok at mga resort ng Hainan, 50 feet lamang ang layo mula sa isang kilalang hotel na Holiday Inn Resort ay nakatago ang isang malaking missile site na nagsisilbing gwardya sa dalawang malalaking naval sites ng China, ang Yulin at Longpo, na tinatayang lagpas sa $50 billion ang halaga ng pagpapatayo sa dalawang military naval bases na ito. Kamakailan, nagsimulang palawakin ng Beijing ang dalawang base upang magkasya ang dumaraming fleet nila ng mga barko at submarino at magbibigay ng tahanan para sa bagong seaborne nuclear deterrent ng China. Ang nangyayari sa isla ng Hainan ay nagpapakita kung gaano binabalak ng China na hamunin ang naval supremacy ng Estados Unidos at kung paano ito naghahanda para sa posibleng digmaan upang muling masakop ang Taiwan. Ayon kay dating defense analyst ng British government na si Alexander Neil, ang Hainan ay isang napakahalagang strategic na lokasyon na nagbibigay din ng geographical projection para sa People's Liberation Army papuntang South China Sea. Ayon sa kanya, ideal na gamitin ang isla ng Hainan upang mabilis maitago ng China ang kanilang mga makabagong submarino at madaling maipuslit papunta sa malalim na parte ng South China Sea upang mahirapan na matukoy at madetect ng kanilang mga kalaban. Ipinakita ng satellite images ang malalaking pagsasaayos sa lugar at pagpapalawak ng mga pasilidad sa Hainan sa likod ng mga naglalakihang hotel. Dagdag pa nito ay ang mga bagong pier na itinatayo upang magkasya ang hanggang 12 submarino ng China upang mag-dock sa naturang base. Nakakamangha rin ang kakayahan ng lugar na ito upang mabilis na mag-replenish, mag-resupply at mag-rearm ang mga submarino ng China ng kanilang mga armas, lalo na upang kargahan ito ng nuclear weapons. Dahil ang bilang ng mga nuclear submarine na hawak ng China ngayon ay nagsisimula ng magmukhang katulad ng kakayahan ng Estados Unidos, France at UK. At dahil dito ay kakailanganin nila ang isla upang maging base ng kanilang submarine fleet. Lingid sa kaalaman ng mga taong nagbabakasyon doon ay sa hindi kalayuan pala ng kanilang hotel na pinag-iistihan ay ang mga armas pandigma ng China. Sa katunayan, ayon sa mga nag-leak na impormasyon ay may isang underwater entrance sa naturang isla papunta sa tila mabundok na bahagi nito na isa palang sikretong underground submarine port na nakadugtong patungo sa isang pasilidad na pinaniniwala ang ginagamit sa pagkakarga ng mga armas para sa kanilang mga submarino. Makikita rin sa satellite images ang overhead view ng isang nuclear submarine na tila papasok sa tunnel na kung saan mayroong dalawang tugboats na nagpuposisyon dito. Ilan lamang ito sa mga kakaibang aktibidades sa resort island na ito na noong una ay walang nag-aakalang may mga sikretong base pala ng Chinese military. May iba pang satellite images na nagpapakita ng overall view ng buong isla at dito ay nasipat ng mga eksperto ang isang sistema na pinaniniwala ang ginagamit upang mag-transport ng mga armas sa underground base upang mag-rearm ng mga submarino.
May pasukan ang tunnel dito para sa nasabing underground submarine base hanggang sa ilalim ng bundok at may tunnel entrance sa kabila na pinanawalaan namang isang railway system na ginagamit nila upang kargahan ng warheads at missiles para mabilis mailipat ang mga armas sa pagitan ng dalawang naval bases. Sa ngayon ay naniniwala ang Pentagon ng US na hindi bababa sa isang nuclear-armed submarine ang laging nakadeploy sa South China Sea at maaaring armado ang pinakabagong submarine na ito ng mga ballistic missile ng China kagaya ng JL-3. Ang mga submarinong ito ay nanggagaling sa Hainan at mahirap ma-detect sa oras na pumasok sa first island chain at umatake mula sa malalim na bahagi ng Karagatang Pasipiko. At may posibilidad ring targetin nila ang mga silangang may bahay ng Estados Unidos. Kaya maigi ang pagbabantay ng US Navy sa kanilang mga submarino sa lugar na ito. Pero sa kabila nito ay mariin pa rin sinasabi ng China na pinapanatili lamang nila ang kanilang nuclear capabilities sa pinakamababang level na kinakailangan para sa pambansang seguridad at nangakong hindi gagamit ng nuclear weapons. Malaki ang mga pagbabago ng infrastruktura na ginawa ng China sa mga base sa Hainan upang magkasya ang iba't ibang uri ng mga barko. Ipinapakita ng mga satellite imagery mula sa Planet Labs ang isang malawak na pasilidad o dry dock upang dito ay kumpunihin ng mga barko na itinatayo sa mga nakaraang taon. Ang dry dock ay may habang 1,500 feet at sapat na ito upang magsilbing daungan para sa alinman sa tatlong aircraft carrier ng China. Kabilang na ang pinakabago nitong Fujian class na higit sa 1,000 feet ang haba. Ang mga upgrade na ito ay nagpapahintulot sa China upang mabilis na armasan, ayusin at mag-dock ang dosi-dosenang warships upang maging handa sa anumang gera. Mayroon ding isang bagong pantalan na itinatayo para naman sa mas maliliit na warships. Bukod dito ay mayroon ding pinalawak na military base sa paligid ng isang highway na nag-uugnay sa lahat ng kahabaan ng baybayin ng isla. At ito ay pinamumugaran ngayon ng libu-libong sundalong Chinese. At higit sa lahat ay may napakalaking pasilidad sa pag-iimbak ng armas na nakakonekta sa ilalim ng bundok patungo sa mga submarine base. Ganon din papunta sa kanilang dry docks. Ang mga upgrade sa infrastruktura na makikita sa Hainan na kung aakalain mo ay mga bagong hotel lamang ay dinisenyo upang suportahan ang lumalawak na naval fleet ng China. Ang China ay nakalampas na sa Estados Unidos bilang pinakamalaking navy sa buong mundo na may mahigit sa 370 na barko at inaasahang lalaki pa ito sa 435 sa taong 2030. Sa ngayon, ang US ay may humigit kumulang na 296 na barko at plano nilang dagdagan ang bilang na ito sa higit sa 300 sa mga unang taon ng 2030s dahil sa dalang banta ng China. Ginagamit din ng China ang base sa Hainan bilang isang testing ground para sa mga bagong teknolohiya. Noong 2019, unang ipinakita ng Beijing ang kanilang HSU-001 underwater drone. At dito unang nakita sa islang ito, base sa mga satellite image, ang mga hindi kilalang underwater drones sa Yulin Base at ilang unmanned underwater vehicles o UUV sa tabing dagat na bahagyang natatakpan ng retractable covers. Ang pagdevelop ng mga UUV na ito ay bahagi ng pagsisikap ni President Xi Jinping upang matiyak na meron siyang modernong fighting force capability na kapantay ng Estados Unidos sa loob ng isang dekada. Hindi lamang sa kanilang sariling bansa nagpapalawak ang China ng kanilang naval bases, kundi nagtayo rin sila ng bagong naval outpost sa Southeast Asia. Noong 2019, pumirma ang China ng isang lihim na kasunduan na nagpapahintulot sa kanilang mga puwersa na gamitin ang bahagi ng Riam Naval Base sa Cambodia. Ang Riam Naval Base ay may stratehikong kahalagahan para sa PLA sa kabuuan upang mapabilis ang kakayahang magpatrolya sa Gulf of Thailand at sa southern part ng South China Sea. Isang karagdagang tanda ng mga ambisyon ng China na punuin ang South China Sea ng presensya ng kanilang Navy. Mula ng pirmahan ng kasunduan, marami ng upgrades ang isinagawa ng China sa naturang base. Kabilang na ang isang bagong pier na sapat ang haba upang ma-accommodate ang isang Chinese aircraft carrier. Ang base sa Cambodia sa pangkalahatan ay nagsisimula ng magmukhang mga Chinese naval base na makikita sa Hainan dahil sa laki at high-tech nito. Itinanggi naman ng China ang mga aligasyong kumukontrol sila sa base, ngunit ipinapakita ng mga bagong satellite image na may dalawang barkong Chino na mga corvette na nakadock sa naturang pier. Makikita ang mga barko sa mga litrato na pinost ng Minister of Defense ng Cambodia noong December lamang na nanatili ang mga barko sa base ng ilang buwan. Sinabi ng Beijing na ang kanilang deployment sa nasabing base ay hindi permanente at tumutulong lamang sila sa pag-upgrade ng base na ito sa kahilingan ng Cambodia.
Kaya't puspusan ng US Navy sa pagmonitor ng mga aktibidad ng Chinese Navy sa Riam Naval Base. Sinabi ng US State Department na mayroon silang seryosong mga alalahanin tungkol sa mga plano ng China para sa basing ito. Ayon sa mga eksperto, ang bagong outpost ng China sa Cambodia at ang pagpapalawak sa Hainan ay malinaw na bahagi ng kanilang paghahanda para sa digmaan laban sa Taiwan o sa Estados Unidos. Sa ngayon, muling sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at tinututulan nila ang kalayaan ng isla. Dahil dito, naniniwala maging ang Estados Unidos na naghahanda talaga ang China sa muling pagsakop nito sa Taiwan. Kilala rin ang China sa paggawa ng mga bunker para sa paghahanda sa isang napipintong nuclear war. Kaya hindi maikakaila na ang paggawa ng mga natural na bunker na nakatago sa kabundukan sa Hainan ay parte ng kanilang paghahanda sa paggamit ng nuclear weapons. Sa kabila ng lahat ng ito, isang report mula sa isang kilalang ahensya sa Estados Unidos ang mariing nagsasabing hindi pa umano handa ang China sa digmaan base sa kanilang pag-aaral. Ayon sa report ng RAND Corporation, sa kabila ng mga plano ng China na pagdadagdag ng mga sundalo at armas, pagtatatag ng pinakamalaking naval base at nuclear testing sites, hindi ito sapat para maging handa sa malakihang gera ang komunistang bansa. Sa report nitong pinamagatang, Is China's Military Really Built for War? Pinasinungalingan nito na hindi porket malaki at marami ang puwersa ng armas ng China ay kaya nitong makidigma at manalo sa gera. Ayon sa kanilang masusing pag-aaral, maraming kinakaharap na problema ang Chinese military upang maging hadlang sa pagiging epektibo nito sa isang digmaan. Paliwanag ng report, posibleng balakid sa kanilang plano ang pagiging kontrolado ng Communist Party sa militar ng China. Sinabi ni China expert Timothy Heath na bihasa sa mga pag-aaral sa mga puwersa ng malalaking bansa kagaya ng Russia at Iran. Mas prioridad ng Chinese Communist Party ang mga kampanya ng suporta ng taong bayan kaysa maghanda para sa isang gera. Ginagamit lamang umano ng CCP ang modernisasyon at pag-flex ng kanilang mga armas at puwersa upang sabihing matibay ang kanilang pamumuno at may kredibilidad silang political party. Ang mga namumuno rin ng Chinese military na siyang nagbibigay ng utos ay hindi talaga mga militar kundi mga politiko na walang alam sa pakikidigma. Puno rin umano ng korupsyon ng pamahalaan at malaki ang tsansa na hindi kayang magtuloy-tuloy ang modernisasyon sa loob ng mga puwersa ng China sa mga darating na dekada. Masyado ring watak-watak ang command system ng China kung kaya hindi magiging maayos ang pag-utos ng mga ito sa mga sundalo. Hindi rin nakikita ng report na handa na talaga ang China sa paglusob sa Taiwan at hindi naman talaga ganoon kataas ang interest ng Communist Political Party sa pagbawi ng naturang bansa. Bagkus ay ginagamit lamang nila ito upang takpan ang maraming issue at problema ng bansa. Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto sa Estados Unidos na sa kabila ng pagpapakita ng China ng lakas ay walang balak sumabak sa malakihang gera si President Xi. Sinabi rin ni Heath na malayo pa sa katotohanan ang gera sa pagitan ng China at US at mas dapat pagtuunan ng pansin ng US ang mga banta ng iilang grupo ng Chinese hackers at espiya sa Estados Unidos kumpara sa mga missile at bomba na posible nilang ibagsak. Ayon din kay Heath, bagamat maraming bago at moderno mga armas ang China, malaking katanungan kung magiging epektibo ba ito sa gera. Hinalimbawa rin ito ang nangyaring gera sa Ukraine na kung saan ang mas malaki at malakas na puwersa ng Russia ay natatalo sa mas maliit ngunit mas determinadong puwersa ng Ukraine. Dahil na rin sa kawalan ng Russia ng malinaw na stratehiya sa panahon ng aktwal na gera. Ayon din sa isang pag-aaral ng isang Singaporean political expert, mas malakas sa propaganda at politika ang China kumpara sa puwersa sa military. Sa kabila nito, sinabi ng ilang eksperto na isa sa pinakaplano ni Xi Jinping sa ngayon ay ang pagkuha muli sa Taiwan sa kahit anong paraan. Mayroon pa umano mga report na pinagkahanda na ni Xi ang kanyang mga militar na posibleng sumugod sa Taiwan sa 2027. Nauna nang sinabi ng Pangulo na inutusan na niya ang kanyang mga sundalo na maghanda at magpalakas para sa posibleng gera. Kasama sa sinasabi niyang paghahanda ay ang mga eroplano at barkong pandigma na pinaiikot-ikot nito sa Taiwan ngayon bilang pagpapakita ng lakas. Dahil dito ay lalong pinagtibay ng Taiwan at Estados Unidos ang tinatawag na Taiwan Relations Act upang matulungan ng US ang Taiwan sa mga training at iba pang gawain upang mapalakas ang kanilang kasundaluhan. Nananawagan din ang ASEAN na sundin ang mga international law gaya ng UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea at maging payapa na ang lahat. Samantala, habang nagpapalakas ang China, gumagawa na ng paraan ng ibang bansa sa Timog Silangang Asya gaya ng Vietnam at Indonesia upang mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon dahil na rin sa banta ng pang-aagaw ng China ng kanilang teritoryo.
Maging ang India, South Korea, Japan, Pilipinas at maging Australia ay nagpapalakas na rin ng puwersa upang labanan ng China. Naghahanda na rin umano ang Estados Unidos sa posibilidad na gera sa 2027 sa kabila ng mga pag-aaral na walang balak ang China na banggain ang US. Ayon sa US Navy, kasama sa kanilang plano ay ang pagpapalakas ng puwersa sa posibilidad na paglusob sa Taiwan habang nakikiisa na rin ang Estados Unidos sa pagpapatrolya sa South China Sea upang kalabanin ang China sa pang-aangkin nito ng mga teritoryo. Kabilang sa mga laging binabantayang bansa ay ang Pilipinas na hinaharas ng China sa mga lugar ng Scarborough Shoal at Spratly Islands. Bagamat sinabi ng ilang mga eksperto na hindi pa handa ang China, dapat ay maging handa pa rin ang lahat, lalo na ang US, pati na rin ang Pilipinas, dahil bagamat marami ang hindi bilib sa puwersa ng China, ang pagiging moderno at dami ng kanilang puwersa militar, bagamat hindi eksperyensyado ay magiging malaking problema pa rin ng sino mang bansa at sino mang militar kahit ng Amerika kapag nakaharap nila ito sa isang pangmatagalan at malakihang digmaan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.